Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Nagsisimula na pong lalong masira kasi sira na eh. Mas lalo pong nasisira itong kampon ng mga dilis. Si Sara Duterte at si Pulong Duterte, abay palubog ng palubog. Alam mo kung ano nangyari? Kanina lang ha. Humarap sa ICC. ICI pala. Independent Commission for Infrastructure, ICI, si Sandro Marcos. Anak na ng presidente yan ha, pero nag-volunteer. Samantalang si Pulong Duterte, na iimbestigahan dahil may mga allegedly anomalyang projects dyan sa Davao City, ayaw sumipot. Ini-in dyan ang ICI. Kesyo, hindi naman daw siya duwag. Kasi syempre marami nagsasabi, duwag ka. Kung wala kang tinatago, haharap ka sa investigasyon. Pero sabi ni Pulong, hindi ako duwag. Ayaw ko lang maging parte ng drama. Wow. So, ibig sabihin, yung ginagawang investigasyon pala ng ICI, drama lang. So, ibig sabihin, yung mga na-freeze na assets, na billions ang halaga, kasama na yung mga luxury vehicles sa mga diskaya, na na-auction na, drama lang pala. Ibig sabihin, yung millions of pesos na naibalik po sa gobyerno, drama lang pala. Ibig sabihin, yung mga nabubulgar na korupsyon at yung mga nakakasuhan na opisyal ng DPWH, mga congressman, drama lang pala. Yun naman pala mga diles, oh. Drama lang pala yan. Ayaw nyo pala yan. Ayaw nyo yung ginagawa ng ICI na nag-iimbestiga. Ayaw nyo yan. Bakit? Bakit takot na takot kayo dyan? Kasi may tinatago kayo. Kung wala kayong tinatago, humarap kayo dyan sa investigasyon na yan. O, si Pulong pa lang yan ha. Dumako tayo kay Sara Duterte. For sure nakita nyo na to. Nag-trending to ng isang araw eh. Yung 3.9 million pesos worth na laptop. Quote and quote ha, laptops. Na kasama po sa Office of the Vice President Annual Audit Report noong 2024. Hindi pala laptop. Anyari, kala ko ba maganda ang rating ng OVP pagdating sa auditing? Oh, mali. Nung nabulgar na, hindi, may mali. Hindi yan laptop. Photocopier yan. Ano to? Kala ko ba perfect? Pinapalabas ninyo maganda ang pagkaka-audit, maganda ang paggastos ng Office of the Vice President. Ano to? Page 29. Page 29. Basahin ko na lang, masyadong maliit eh. 10.1. The additions, acquisitions of PPE. Hindi yung PPE na sinusunod ha. Ito yung mga sinusuot during the COVID-19. Iba po yan, ibang terms po yan. Yung mga ano ito, yung mga equipment ito, no? The additions, acquisitions of PPE of 36 million pesos, 851,000. At may mga butal pa. And 39 million pesos, 254,000 for CYs 2024 and 2023 respectively as follows. 19 na units po ng motor vehicles worth 26.3 million pesos. Wow. 19 units ha of motor vehicles. Ang mahal nun ha. Magkano isa nun? 1.1 mahigit isang motor vehicles. Okay, sige. Pwede. Dito tayo sa 13 laptop ha, quote and quote. Kasi ito yung nasa report ng OVP eh. Magkano ang halaga ng laptop na yan? Sige, may calculator tayo. 391600. 3.9 million ha, 3.9 million. Sige, i-divide natin yan. Ilang laptop yan? 13. Oh. 301,000. 301,230 ang isang laptop. Nasilip! Ang mahal naman ng laptop na yan, 301 lang yan. Buti sana kung mga pang-edit yan, may mga ganyang laptop naman eh, lalo na kung nasa studio, no? Nasa may TV production kayo, kailangan yung mga pang-edit, mga heavy duty ba? Okay lang, maintindihan mo yan, pero OVP, anong ginagawa nila? Bakit kailangan nila ng ganyang kamahal na laptop? Oh, 301,000 na laptop, 13 units yan. Ito na, nabuko. Bakit ganyan yan? Ay, mali. Sabi ng OVP, mali yan. Typo. Pag nahuhuli, typo. Ganyan yung gawain ng prime water nila Villar eh. Di ba?
nung nahuli doon sa report ng laboratory test ng tubig, pasado yung tubig eh. Kasi kahit kulay kape, sige. Pasado sa quality test nila eh. Nung nahuli, typo. Yan ang sinasabi. Anyway, kino-compare ko lang, no? Ito naman, mali daw. Hindi raw laptop yan. Nagkamali lang. Yung tao ng OVP. Talaga nga naman, pag nabulgar, nagkamali, The 3.9 million pesos worth of laptops listed at the Office of the Vice President's Annual Audit Report in 2024 were actually donated photocopiers. Pang Xerox ba? Photocopiers and a desktop computer, which the OVP said happened following an oversight in description. Ang ganda ng term, oversight in description. Oversight in description. Nagkamali. Ganon yan. May nagpabaya. Ganon. Nahuli lang kayo eh. In a message to ABS-CBN News, the OVP said this was due to a lapse made by one of their staff. Kawawa naman yung staff na sisi. Nagkamali daw po yung isang staff ng OVP. Nagkamali lang. Pwede ba yun sa COA? Nawawala ang 10 million. Nung nahuli na, sasabihin mo, hindi nagkamali lang yung isa kong staff. Kawawa naman yung pobreng staff. Natanggal. Paano kung hindi nasita? Kung nagpabayaan ko, hindi nila nakita yan. O quits na. Basta-basta na lang pagbibigyan yan. The OVP, sabi nila, the detailed transactions, journal vouchers were submitted to COA as well. But OVP staff made an error in the summary provided to COA. Wow. Nagkamali lang daw po ng summary ng ipinasa sa COA. Mga donasyong photocopier daw po pala talaga yan. Oo. Talaga ba? Isa pa lang yan ha. At napakarami pang iba. Hindi pa natin pinag-uusapan yung mga nakaraan na. Yung mga lumang kaso na dyan sa Department of Education. Ito pa. Sige. Nasa Rappler fresh pa. Fresh na fresh. Auditors flag Sara Duterte office for skipping DTI and PDIC business aid reviews. Namigay ng ayuda. Namigay ng tulong. Yung proseso nilaktawan. In-skip. Basta lang namigay. Malay ba natin kung yung binigyan totoong beneficiary o baka kasabuat? Kaya nga may reviews. Kaya nga part of the process yan. Nilagay yan dyan dahil may purpose yan. Para maiwasan yung mga nasasayang na mga bigay ng pera na hindi mo inaaral, bigay ka lang ng bigay. Yan yung tinatawag natin, sige, dole out. Kaya may reviews, part ng process para matiyak na yung ibibigay mong pera mapupunta sa tamang tao. Kung negosyo kung negosyo man yan, mapupunta sa tamang beneficiary. Ang problema, si Sara, kanyang opisina, in-skip. Huwag na tayong dumaan dyan sa proseso na yan. Lockdown na tayo. Duterte ako eh. Bakit ako susunod dyan sa proseso? Duterte ako eh. Lahat kami, matigas kami. Kami dapat ang masunod. Si Pulong Duterte, hindi niyo ako pwedeng imbestigahan. Wala kayong karapatan. Duterte ako eh. Yun ang mga gusto ng mga dilis. Sige, paano niyo pagtatanggol yan? A COA report shows that beneficiaries of the Magnegosyo Taday program. Yan yung pangalan ng programa ha. Magnegosyo Taday. Ang understanding ko dyan sa Taday, magnegosyo tayo, day. Yung babae, no? Magnegosyo Taday program did not undergo the required DTI and PDIC assessments to determine if their enterprises were viable, violating rules set by the OVP itself. Nag-set ng rules ang Office of the Vice President para sa implementasyon ng program na yan. At base doon sa rules nila, kinakailangan mo nang ma-assess ng DTI at ng PDIC. Yung isang negosyo para matukoy, viable ba yan? O baka magsasayang lang tayo ng pera dyan? O may chance ba na mag-succeed yan? Kailangan natin ma-determine muna yan. OVP rules mismo yan. Policies nila yan. Pero anong ginawa? Nilaktawan. Lintik na yan. Gumawa pa kayo ng rules. Sarili nyong rules. Nilaktawan ninyo. Bakit? In a program meant to lift the poor and marginalized into the economy,
the Office of the Vice President Sara Duterte skipped a crucial step. Nilaktawan po ang napakahalagang proseso. Napakahalagang parte o step. An independent check on whether the businesses it supports are viable. Wala nang aral-aral. Laktawan na natin yan. Bakit importante na ma-check yung viability? Dapat ma-identify natin, teka, negosyo to ha. Babudgetan natin yan bigyan natin ng 100,000. But you have to check. Yung project proposal niya ba, sa tingin mo viable yan? Sa tingin mo may chance na mag-succeed yan? Sa tingin mo palpak yan, after 3 months mamamatay yan? Kasi kung after 3 months mamamatay yan, sayang ang budget na ibibigay natin. Therefore, it is not viable. So hanap tayo ng ibang negosyo na sa tingin natin magsasucceed. Para yung pera na ibibigay natin, pera ng gobyerno yan, tax ng bayan yan, magagamit natin ng tama. Pero, nilaktawan. Hindi na idinaan sa proseso. Now, ipagtanggol nyo yan. Bakit nyo nilaktawan yung proseso na yan? State auditors flagged the Office of the Vice President for failing to evaluate business proposal under its Magnegosyo Today program with the help of the Department of Trade and Industry and the Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC. The 2024 audit na nilabas po ng Commission on Audit ngayong araw lang po, nitong Lunes lang pala, December 1, found that none of the 128 people and 10 non-governmental organizations chosen as beneficiaries underwent the required assessment to determine if their enterprises were viable. 128 yan, ka-coffee. 128 katao. Hindi mo lang naman bibigyan ng tag-1,000 yan Hindi lang tag-1,000 ibibigay mo dyan Ibig sabihin, nagsayang ka ng pera. Let's say 10,000 na bigay mo dyan. Puro numbers, kaya may calculator tayo. Doon sa 128, sige, bigyan mo ng tag 10,000 yan. That's 1.2. 1.2 million pesos. Hindi lang naman 10,000 ang binigay mo Yung iba, 100,000. Hanapin ko kung mga magkano yan. Sa ilalim po ng programa, each individual receives 15,000 in cash assistance. 128 times 15,000. 1.9 million yan, down the drain. Nagtapon ka lang. Sana yung iba nag-succeed. Pinakamababa pa lang yan, 15,000 pa lang yan Group beneficiaries received 100,000 pesos. Ang daming Mary Grace Piatos na to Para po sa mga organizations with 20 members or fewer. And 150,000 pesos for 21 to 100 members. Biruin mo. 150,000. Yung iba natanggap 150,000. Yung iba naman 200 naman. Kapag yung grupo ay may mahigit 100 na miyembro. Wow! Talaga ba? Natanggap nila yan? O mga Mary Grace Piatos ito? 200,000 yung iba. Yung iba 150,000. Yung iba 100,000. Yung iba 15,000. Again, in-skip yung proseso na mismong isinet ng OVP. Ang assessment, kung viable ba yung programa na yan. Anyari? Sige, paano yung pagtatanggol yan? Anyari doon? Malinis. COA na ang nagsabi. Commission on Audit na. Pagtanggol nyo yan, malinis. Sabihin niyo typo lang. Very important process. Hindi nyo ginawa. Typo lang. Talaga nga naman, typo lang. Talaga to si COA, typo lang Hindi pa pinagbigyan. Di ba? Naglalabasan na ang mga ebidensya. Unti-unti silang bumabagsak. Pero bakit ang mga dilis, bulag pa rin kayo sa katotohanan? Sige, tanggol pa rin kayo dyan. Sa bagay, sige. Parang ginagawa rin natin. Nagtatanggol tayo sa presidente. Pero may batayan. Bakit natin siya pinagtatanggol? Pero kakaiba ito. Palpak na. Puro ebidensya na nagsasabi na hindi tama yung ginawa. Suporta pa rin kayo ng suporta dyan. Balik tayo dito kay Pulong. Tago ng tago. Kung wala kayong tinatago, harap kayo sa investigasyon ng ICI.
Itong si Sandro Marcos, kung tutuusin, anak na ng presidente yan eh. Pwede siyang mag-beg off siya. Kasi yung nag-akusa sa kanya, isang pugante rin. Si Zaldico. Pero, dinala niya yung sarili niya. O, dali ko sarili ko sa ICI. Imbestigahan niyo ako. Sasabihin ko kung ano yung mga dapat kong sabihin. Para maayos ito, malaman natin anong punot dulo nitong maanumalyang flood control projects na to. Isipulong. Ilan yung maanumalya dyan sa Davao? 4-point-something billion pesos ha? Andyan na yung mga kaso. Hindi attend kasi hindi parte ng mandato ng ICI. Kasi parte lang yan ng drama. Ayaw ko maging parte ng drama. Tama ba yon? Talaga naman oo. Talaga kayo pag nasisilip na tatakasan ninyo. Yan ang kaibahan ni Sandro Marcos at ni Pulong Duterte. Kaibahan ng mga Marcos, except kay Amy Marcos ha, at kaibahan ng mga Duterte. Kayo na ang pumili. Kayo na ang humusga. O siya, sige. I-komento po ang inyong opinion, reaction. Mga gusto nyo po sabihin, lagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like. At baka hindi pa po kayo naka-follow, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, make sure na naka-subscribe na po kayo. Click nyo lang po yung subscribe, libre po yan. At yung mga nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.